Ginoong Lee, inubos ni Binibining Su ang buong kusina. Pasensya na. Ipinanganak akong may sobrang laking gana. Sa edad 3, kaya kong ubusin ng 5 timba. Sa edad 5, kaya kong kumain ng isang buong baka. Bigla akong nagutom kanina. Natakot ba kita, Ginoong Lee? Tama na, tigilan na natin ito. Kung hindi dahil sa kasunduan nating kasal at pagpilit sa akin ni nanay na magkaroon ng tagapagmana para mamanahan ko ang imperyo, ang isang tulad mo ay hindi umaabot sa aking pamantayan. Bago ang kasal bukas, tanggalin ang murang kuwintas. Nakita mo ang singsing ko? Akala mo mura lang ito. Gusto nila akong gawing makinang pangaanak at pinagkukunan ng pera. Wala talagang magandang intensyon ang madrasta ko. Mas gusto ko pang magpakasal sa isang pulubi kaysa pakasalan ng isang layaw mayamang pasaway na tulad mo. Hoy, batang pulubi! Gusto mo bang manira ng kasal? Kung magtagumpay tayo, bibigyan kita ng 500,000. Ma'am, wala akong interes sa kasal. Walang interes, maghanap na lang ako ng iba. Ngunit ang planong manira ng kasal ay parang kawili-wili. Pinahahalagahan ng mga Lee ang kanilang reputasyon. Kung magpakita akong may asaway, hindi nila mapipilit ang isang may asawang babae. Sige, usapan na. Sa Hideout Hotel bukas. Huwag kang mahuli. Pangulong Lee, pasensya na po sa pagkaantala. Wala yon, mga kalokohan lang. Kansilahin ang schedule bukas. Dadalo ako sa kasal ng kapatid ko. Guluhin ang kasal. Naiintindihan. Dapat ba akong maghanda ng iyong pasadyang suit? Hindi kailangan. Ang takutin si Nawensha at ang kanyang anak mula pa sa simula ay masisira ang laro. Magsiyasat ng maigi ang katotohanan sa likod ng apoy na iyon mga taon na ang nakalipas. Hanapin ang may-ari ng singsing na ito agad. Opo. Pupuntahan ko siya upang magpasalamat ng personal. Ngayon ay inihaharap ang nobya at lalaking ikakasal, magpalitan ng singsing. Ang lalaking iyon, hindi naman siguro niya kukunin ang pera ko at tatakas, di ba? Sabi ni nanay. Bago ka pumutok na parang baboy, gawin natin ang mga bagay ng mabilis. Mamaya, Anong nangyayari dito? sino ang gumawa nito? Ang binatang ito ay talagang tumutugma sa mga chismis. Siya ay isang batikang playboy. Playboy, ito ay lubos na kahiya-hiya. Lahat pakiusap manatiling kalmado. Ang aking anak ay marangal at matuwid. Hindi siya gagawa ng ganoong gawa. G. Lee, paano mo nagawa ito? Naniwala ako sa iyong mga pangako ng katapatan sa kabila ng lahat. Ngunit ikaw, talagang ikaw, sira. Ito ay gawa mo, di ba? Sagutin mo ako, so xiao. Huwag mong isipin na ang pagtakas sa pamilya Lee ay magliligtas sa iyo. Sige, mangarap ka. Walang nangahas na kunin ang aking itinapon. Wala. Ako. Pasensya na at late ako, mahal. Nawala sa isip ko ang oras.
Saan galing ang pulubing ito? Ang kapal naman niyang sumira sa kasal ng pamilyang Lee. Mga gwardya, ilabas niyo siya dito. Teka muna. Yinchu, kailan ka bumalik sa bansa? Ito pala ang maalamat na tagapagmana na gumugol ng 10 taon sa ibang bansa, nagpapagaling mula sa mga sugat at tinalikuran ang kanyang karapatan sa mana. Li Yinchu. So Xiao, nakikipagrelasyon ka pala sa kapatid ko. Basura na lang siya ngayon sa lansangan. Mas gusto mo pang pakasalan ang isang pulubi at manirahan sa dumi. Mas mabuti pa ang pulubi kaysa sa isang mandarayang gago na walang respeto sa babae. At saka, tawagin mo na akong hipag ngayon. Hindi ba sang-ayon ka, Sinta? Eksakto. Sino ka ba sa akala mo para hiyain ako ng ganito? Kahit pulubi ako, kuya mo pa rin ako. Minamaliit mo ako. Ikaw, Lahat ng maimpluwensyang miyembro ng pamilyang Lee ay nandito ngayon. Kontrolin mo ang sarili mo. Huwag mo silang bigyan ng dahilan. Hipag. Mahal, umalis na tayo. Sige. Hindi mo sinabi sa akin na taga-pamilya kang Lee. Pero paano ka napunta sa pagiging pulubi sa lansangan? Hindi kami nagkasundo ng tatay ko. Mga kasosyo sa negosyo ang nagtaksil sa akin kaya ganyan ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam na ganito kahirap ang nangyari sa kanya. Ang pamilyang Lee ay bulok hanggang buto. Mas karapat dapat ka sa kanila. Alam kong uunlad ka sa ibang lugar. Kunin mo ang bayad na ito. Maghiwalay na tayo ng walang galit. Pero alam mo, kung malaman ng pamilya Lee ang iyong daya, sa tingin mo ba papalampasin nila ito? Narito ang mas magandang plano, magpakasal tayo. Bilang miyembro ng pamilyang Lee, kailangan nilang iligtas ang aking dangal at iwan ka ng mag-isa. Maayos naman siya. Mas mabuti pa kaysa maging pampaparami ni Li Jingheng. Kung hindi ito gagana, pwedeng maghiwalay na lang tayo. Sige, pero una, kailangan mong maligo. Hindi ka pa ba nakabihis? Sino ang mag-aakalang ang pulubi ay may ganito kagandang katawan? Tapos ka na bang tumitig? Ikaw ang unang nag-ignore sa akin. Para takasan ng arranged marriage, nag-elope ako sa isang pulubi. Pero mukha naman siyang disente kapag nalinis. Hindi masamang deal. Bagong asawa, kailangan mo ng sakay? Mag-taxi na lang ako. Hindi na kailangan. Mr. Lee, Nagsisisi ka ba dahil mahirap ako? Hindi tulad ng mga playboy na tulad ni Li Jingheng. Mabait ka. Disente ka at mapag-alaga. Naniniwala ako sa'yo. Malalampasan mo siya balang araw. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Mabuti kang tao. At susuportahan kita lagi. Emergency sa pamilya. Makikipag-ugnayan ako mamaya. Sige. kailan naging totoo ang peking kasal? Kung iniistorbo ang pamilya Lee, bakit ko gagawin? Tsaka, hindi niya alam ang totoo kong pagkatao. Nakakatipid ako sa mga hindi kinakailangang problema. Pareho tayong makukuha ang gusto natin. Maghanda ng sira-sirang bahay. Huwag kang magkamali. Naunawaan. Walang utang na loob na babae. Sinira mo ang alyansa sa pamilya Lee. Ang galing na pagkakataon. Kung ganon kagaling, bakit hindi na lang si Lila nang pakasalan si Su Shanshan? Tama na.
Nakahanap ako ng magbabuyo para sa'yo. Kukunin niya ang gamit na. Biyayang pangkasal na 500,000 binayad na. Mula ngayon, mag-ingat ka. Wala nang iskandalo. Munting asawa, sumunod ka ng tahimik. Ipakasal mo ako sa matandang ito? Malapad na balakang para manganak, tulad ng mga inahing baboy sa bukid ko. Maganda para sa maraming anak. Buwisit ka. Hintayin mo pag-uwi natin. Babayaran mo to. Sa halip na ibenta, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ginoo, may mukhang tatalon sa unahan. Iyan ay, Madam. Ngayon, hahampasin kita hanggang hindi ka na makagalaw. Nanay, ipinangako ko sa iyo na makakatagpo ako ng kaligayahan, ngunit tingnan mo ako ngayon, nawala na sa akin ang lahat. Pati na ang kabilang kalahati ng singsing mo. Nawala ko ito 3 taon na ang nakalipas. Li Yinchu. Kaya sira ka pala. Nagbayad ako ng 500,000 para sa babaeng ito. Kung gusto mo siya, bayaran mo ako ng 500k. Bigyan mo siya ng pera. Dapat kang umalis. Huwag kang makisali dahil sa akin. Ikaw ay sapat na nahihirapan. Kaya pala nagplano siyang tumakas. Mukhang ang buhay niya dito ay miserable. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Nasaktan ka ba? Malala ba? Nagmamaneho ka ng Rolls Royce? Nagmamaneho ka ba ng Rolls Royce? Baka mahirap tayo pero hindi tayo umuutang. Mali ang pagkakaintindi mo. Ito ang kotse ng amo ko. Kakatanggap ko lang bilang katulong niya. Amo. Oo. Saan mo nakuha ang pera para umupa ng lugar? Siyempre, para sa kasal kailangan namin ng lugar. Humingi ako sa amo ko ng advance sa sahod. Hindi malaki ang lugar na ito, pero sa perang meron ako ngayon, ito lang ang kaya ko bilhin. Kung hindi mo gusto, Li Yinchu, salamat sa pagbibigay sa akin ng tahanan. Bilang tanda ng aking pasasalamat, nagluto ako para sa iyo ng masarap. Pero limitado ang mga sangkap sa bahay. Pasensya na. salamat. Huwag mong kagatin ng mahabang pansit. Mahabang pansit. Nakita ko nang hindi sinasadya ang iyong ID. Hindi ba't kaarawan mo ngayon? Sa tingin ko, matagal na akong hindi nagdiwang.
Simula ngayon, sasamahan kita sa bawat kaarawan mo. Gumawa ka ng wish, pumutok ang kandila. Pumutok. Ang makasama siya ay tila maganda. Simula ngayon, ang gasto sa bahay ay nasa card ko. Ako na ang bahala kumita para sa pamilya at sa iyo. Ako ang CEO ng isang group sa High City na nagkakahalaga ng bilyones at ako'y inaalagaan ng isang babae. Paano mo ako susustentuhan? Ang Michelin 8-star restaurant ay magkakaroon ng paligsahan sa pagkain bukas. Ang unang premyo ay 50,000. Ang pagkain ng forte ko. Bukas ipapakita ko sa iyo kung paano ako manalo sa paligsahan. Kumuha tayo ng mas malaking lugar. Kumain ka muna. Ayusin ko na. Dagdagan ng investment sa Michelin 8-star restaurant bukas sa paligsahan sa pagkain, taasan ng premyo sa 100 milyon. Hi, ako si Su Xiaoxiao. Nandito ako para mag-sign up para sa food challenge. Payat na braso at binti, huwag kang magdulot ng gulo. Bakit ka naghusga sa itsura? Tagapamahala, Senador, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating para hamunin tayo. Ano? Paano nangyari ito? Ang competition ngayon ay mahalaga. Ang CEO ng Dingxing Group ay dadalo rin. Hindi natin kayang mangyari ang anumang pagkakamali. Sumama ka sa akin sa venue. Sa aking palagay, mas masustansya ang pagkain ng dayuhan. Tingnan nyo ang mga sarili nyo, kumakalamang sikmura at maputla. Hindi kayo katapat namin. Lu Jingheng, inaasar mo ang lutuing Chino pero gusto mo pa rin perang Chino? Wala ka bang hiya? Hindi ba ito si Su Xiaoxiao? Kinasal sa pulubing si Lin Shu, naghihirap na magkasama, dumating para subukan ang swerte mo. Walang masama, pero kahit kumain ka pa ng marami. Kumpara kay Chongyang, basura ka. Ito si Chongyang, pinalaki sa Amerika. Siya ang kampiyon ng eating contest, may 10 sunod-sunod na panalo. Pero may problema siya. Sinasabi na ng pangalan niya ang lahat. Siya ay isang traidor na mahilig sa dayuhan. Kung kaya mo, hamunin mo ako. Gawin natin. Huwag ninyong hayaang traidor na ito ay maliitin tayo. Sige, ipinapahayag ko. Sino man ang makatalo sa mahilig sa dayuhan, traidor na manloloko ay koronahan kampiyon sa pagkain ngayong araw. Premyo, 100 milyon, 100 milyon. Walang teknik, hindi tatagal ng 5 minuto. Sumusuko na ako. Kayo lahat dito. Walang kwenta. Walang tunay na kalaban. Tama na, tumigil kayo sa pagtayo. Palabasin nyo ang CEO nyo para bigyan ako ng premyo. Seremonya ng pagbibigay ng premyo. Tagapamahala, Shen, kung malaman ng iba na ang eating contest natin ay napanalunan ng isang sumisip-sip sa dayuhan, paano mananatili ang ating reputasyon? Sakuna! Sa ating lahat, wala ba ni isa na makakatalo sa kanya? Gagawin ko ito. Gagawin ko. Tama na, Iha. Huwag ka nang magpahiya rito. Baliw ka ba? Bakit ka nagpapakitang gilas ngayon? Ikaw lang? Mula sa buong koponan mo, nagpadala ka ng babae, wala ng lalaki? Kawa-awa. Ano? Takot ka sa babae? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Pero isang malaking kompetisyon na tulad nito ay naghahain lang ng mga simpleng siopaw. Ang bansa mo ba napakahirap? Para ma-afford ang mga tunay na putahe?
Paulit-ulit mong sinasabi ang bansa mo, ngunit kahit anong Amerikano ang iyong ugali, ipinagtataksil ka ng iyong dugo. Hindi ka magiging iba kundi isang taksil sa kultura. Tama na ang pagyayabang. Kung matatalo ka, luhod at magsunuran ng 50 beses. Sige, kung ikaw naman ang matalo, ganun din ang mangyayari sa iyo. Hindi mo ba pinagtawanan ang bansang kumakain ng siopaw namin? Magkaroon tayo ng mga bagong lutong putahe at tingnan kung sino ang mas mabilis kumain. Huwag mo kaming isali sa kahihiyan mo. Para durugin ka ng tuluyan, magpapadala ako ng aking Amerikanong kapatid. Hawak ng record ng Guinness. Mayway. Si Mayway yan, kumakain siya ng 100 siopaw sa loob ng 10 minuto. Kung sasali siya, siguradong matatalo tayo. Subukan natin isang huling pagsubok. Sige, gawin mo ang sinasabi niya. Lutong bagong luto, ihain ng mainit. Ngayon, masasaksihan mo ang kahusayan? Una, Lu Cuisine ng 8 dakilang lutuing Chino, Jujuan Dachang, Sichuan Mapo Tofu, Cantonese Poached Chicken, Jiangsu Salted Duck. Mangyaring. Ito lang. Ang meron kayo, walang lasa ng mga ulam. Kumakain ako ng steak at ng foie gras sa Amerika. Nakain ka na ba ng foie gras? Naghatid lang kami ng 2 lutuin, bobot nagmamadali. Ilabas ang mga lutuing Sichuan. Hayaan siyang makita. Ang ulam na ito. Gamit nito ang Shiju Chaochen Red Pepper ng Long City. Paalalahanan ko kayo ng maaga. Ang sili na ito ay kailangan lang isang kagat. Umiyak ka ng hindi mapigilan. Pwedeng dahan-dahan sa bibig mo dahil dati kang kumakain ng mga maanghang na may dagdag na kanin. Sa buong mundo, ang pinakamaanghang na devil pepper. Hindi ko yon pinapansin. Kinakain ko yon ayon sa gusto ko. Ang mga ito lang. Bagay, walang problema. Sandali lang. Ubus ko na ito. Hindi man lang namumula ang mukha ko. Bakit hindi ka kumakain? Baka napakaanghang? Para sa akin, ang sili na ito ay piraso ng cake. Hindi. Hindi ko na kaya. Sumusuko na ako. Ang anghang. Panalo ako. Manager Shen, narinig ko na kung sino ang mananalo sa food challenge. Ay magiging ating tagapagsalita. Ito, Swerte lang siya. Hindi ko dapat hinayaan ang babaeng ito na pumasok sa hotel. Li Jingheng, ngayon na ang oras mo upang tuparin ang taya. Ako ay isang tunay na binatang Panginoon ng pamilya Lee. Paano ako magbibigay sa iyo ng isang pagpapatira pa ng isang matabang balde? Mabuti ang sinabi mo, anong klaseng aso, anong klaseng may-ari. Kayo dalawa, bagay na bagay kayo. Kawalang hiya ka, kalimutan mo ang nagpakain sa'yo. Kalimutan mo na. Wala rin akong pakialam sa mga aso. Susyaw-syaw, huwag kang masyadong mayabang. Swerte ka ngayon. Tara na.
Kumusta? Nanalo ako sa laro. Ang bonus ba ay cash o cheque? Batang babae, sino nagsabi sa iyo kung mananalo ka sa laro, makakakuha ka ng bonus? Nanalo ako. Jilly, balita mula sa eksena kanina. Nanalo si Miss Sue sa paligsahan, ngunit ang Maikilin 8-star restaurant tumanggi na ibigay ang bonus. Ihanda ang sasakyan, pumunta doon. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagsabi na mananalo ako ng premyo? Ang panalo ay may premyo, pero kailangan mo munang magpatala. Hindi namin natanggap ang iyong registration form. Nanalo ako para sa iyo. Ito ba ang trato mo sa iyong mga contestant? Paano namin malalaman na hindi sila mga hired actor mo? Ginagawa mo ang palabas na ito para lang makuha ang 100 milyong yuan na premyo? Tama. Ikaw! Walang hiya ka. Nasaan ang amo mo? Ilabas mo siya! Nabalitaan ko na ang tumalo kay Chongyang ay babae. Nasaan siya? Ikaw ang may-ari ng Maikilin, di ba? Nanalo lang ako sa competition mo, pero siya ay bumabastos sa akin at tumatanggi ibigay ang premyo. Mr. Cow, ganito ang nangyari. Itong babaeng ito ay mapanlin lang. Sino ang makakapagpatunay na ang mga contestant ay hindi kakampi niya? Baka nagkasabwatan sila para manloko. Paano makakapanalo ang isang babae sa isang eating contest ng napakadali? Sabi ko na nga ba, paano ako matatalo sa isang maliit na babae? Akala ko totoo siya na nagmamalasakit sa amin. Nakakadiri ito. Ang mga taong tulad mo ay kahiya-hiya. Nakakagulat na may bata pa na ganito kapanlin lang. Pinapahiya mo ang buong hotel namin. Wala akong kinalaman sa kanila. Paano mo ako mainsulto ng ganito? Insultuhin ka, alam mo kung paano ka nanalo sa kompetisyong ito? Umupa ka muna ng mga artista para sirain ang event ng Maikilin, tapos ikaw ang magiging bida. Binibini? Bata ka pa, pero punong-puno ng tuso. Hindi ako. Paanong itatanggi mo? Ngayon, ipaglalaban ko ang katarungan. Ang mga kasalanan mo ay ilalantad online. May tao ba? Hawakan siya. Tingnan ninyo ng mabuti ang mukha ng babaeng ito. Tumutulong sa mga dayuhan na kumita ng maruming pera. Walang hiya. Saktan siya. Saktan siya. Ang sing-sing ko. Tama na. Tumigil. Ayos ka lang. Lahat ng nanakit sa kanya ay haharapin ng naaayon, i-blacklist sa buong industriya. Ipatapon mula sa Long City. Oo. Mr. Lee, sasabihin sana namin sa iyo, natapos na ang kompetisyon. Naghihintay kami sa iyong paggawad. Ano ang tawag mo sa kanya? Mr. Lee? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang ibig niyang sabihin ay ang CEO natin, Mr. Lee. Ang amo mo ba ay ang CEO ng Dingsheng Group? Pinalaki namin ang mga investment sa Maikilin 8-star restaurant sa 100 milyong yuan. Pero naririnig naming pinipigil mo ang pagbabayad ng premyo. Ano ang paliwanag? Pahintulutan ninyo akong linawin. Ang dalagang ito ay walang tamang rehistro. Ayon sa opisyal na patakaran, hindi siya kwalipikadong kalahok. Pinunit mo ang aking registration form ng walang sapat na dahilan. Ganito ba ang inyong hotel na mamahala sa mga staff? Sige, Mr. Lee, may pagkakamali. Sumusunod lang kami sa karaniwang pamamaraan. Sino ang makakaisip na may ganitong gana? Kung pinagdududahan mo ang kanyang pagiging totoo, ulitin natin ang kanyang pagkain ngayon na. Subukan kung ang ganang iyon ay maaaring peke. Mr. Cow, ano ang iyong ideya? Ililipat namin ang pera sa account ng babaeng ito. Ngayon, Mr. Lee, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Bakit palagi kang tinatawag na Mr. Lee? Duling siya. Mr. Cow, kahit na napromote ako bilang assistant ni Mr. Lee, sa presensya ni Mr. Lee, hindi dapat siya humawak ng bawat detalye ng personal. Siyempre. Maaring mali ang pagkakaintindi ko. Tama na, dalhin ang proposal at sundan mo ako. Oo, agad. Aking sisiyasatin ang bagay na ito.
Mr. Lee. Ang aming paumanhin. Ito ay talagang nakakatawa. Ang nangungunang restaurant ng High City Maykilin 8-star restaurant ay magpapakita ng ganitong mga estratehiya sa marketing. Mr. Lee, ngayon ang aming hotel tinalo ang champion eater na si Chong Yang. Ang publisidad na ito ay makakaakit ng hindi mabilang na customer. Pero gusto mong palayasin ang aming bisita kanina. Maling akala. Magpapadala agad ako ng tao. Imbitahin siya sa hotel bilang bagong tagapamahala ng lobby. May promotion at dagdag sahod. Hindi. Pupunta ako ng personal para humingi ng tawad. Dalhin siya rito. Ano sa tingin mo? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pwedeng sakupin ka ng dingsheng. Pero dapat mong maayos na pahalagahan ng ganyang talento. Huwag mong hayaang makaramdam sila ng kawalan ng katarungan. Opo. Kaawa-awang tanga. Muntik ko nang makalimutan na ikaw kanina ang pumunit ng application ko. Humingi ka ng tawad sa akin. Baliw ka ba? Humingi ng tawad sa iyo? Sino ang nakakaalam kung ilan mga kahinahinalang deal ang ginawa mo? Ikaw! Teka. Humingi ka lang ng tawad at tigilan mo na ang kalokohan. Walang tawad. Umalis ka! Pasensya na. Lumuhod. Mas malakas. Hindi marinig. Lumuhod. Pasensya na. Sige. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Ikaw, Shen Xiaokui, dahil sa paninira mo sa iba, hindi ka na welcome dito. Magbitiw ka sa opisina ng yamang tao. So Xiao, babayaran mo ito? Ate, nabulag ang aking paningin. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Patawarin mo itong mangmang. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Alam ko, tiyak na si Shen Xiaokui iyan, nagdudulot siya ng gulo. Kaya, simula ngayon, ikaw ang tagapagsalita ng Maykilin. Taos puso kitang hinirang bilang tagapamahala ng lobby at pinapunta ka upang kumatawan sa Maykilin sa huling laro ng Food Challenge. Mukhang maganda ba iyan? Kailangan ng kumpanya natin ang ganyang talento. Talaga? Oo. Sige. Supervisor, narito ang panukalang marketing para sa amo. Nakaprint na lahat. Nag-draft din ako ng sarili kong plano. Supervisor, tingnan mo. Baguhan ka pa lang, plano mo. Huwag mong isipin na kahit sino kayang gawin ang trabahong ito. CEO ka. Anong basura ang planong ito? Mas masahol pa kaysa nung nakaraan. May iba ka bang plano? Wala, CEO Kao. Ito ang ideya ng operations team namin pagkatapos ng buong gabing trabaho. Walang silbi. Pinapahalagahan ni CEO Lee si Su Xiao. Maaring may espesyal siya? Xiao, ano ang iyong mga saloobin tungkol sa pakikipagtulungan sa Dingsheng? CEO Kao? Ito ang marketing plan na ginawa ko. Pakitignan mo. Tanga! Ang proposal na ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Bakit hindi mo ito naisumite kanina? Sinusubukan mo ba akong patayin? Ako, Kung hindi mo pa rin naiintindihan, mag-impake ka at lumayas. Su Xiao, ikaw, babayaran mo ito. Ang planong pagsasanib na ito ay walang mga highlight. Hindi nito tinutugunan ang mga pangunahing issue ng kabilang partido. Department ng Proyekto, ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari dito. Tanga. Namamalikmata ba ako? Bakit nakangiti ang CEO ng Iceberg?
At ang lambing ng tono niya? Sige, tapos na ang pulong ngayong araw. Maaari na kayong umalis. Anong nangyayari? Ang workaholic na CEO ayaw pala ng overtime? Tapos ka na sa trabaho. Pasensya na. Bago pa lang ako dito at marami pang dapat matutunan. Naiintindihan ko, sa malalaking korporasyon, kailangan mong magsumikap ng sobra. Uwi na tayo. Sige, Custom na helmet. Sakay na. Huwag kang mag-alala, eksperto akong magmaneho. Kumapit ka ng mahigpit sa damit ko, baka mahulog ka. ayos lang. Kung gusto mo. Tara na! Kurutin mo ako, dali. Ano ba ang nasaksihan ko? Iyon ba ang CEO natin na dumaan ng mabilis sa electric bike? Xiao Xiao. Ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay talagang kahanga-hanga. Siyempre. 5 taong karanasan sa e-bike ay ginagawa akong isang professional na bihasa. Ako. Nagugutom ako. Baliw ka. Nagugutom ka na bakit hindi ka muna kumain mag-isa? Pero hindi ka ba kumakain kapag overtime din? Gusto kitang hintayin. Salamat doon. Sumakay tayo. Sa restaurant na yon sa kabilang kalye. Pero mukhang sobrang sopistikado. Malamang mahal. Kumain na lang tayo sa bahay. Mabilis na akong magluto. Hapunan sa loob ng 4 minuto. Sandali, naalala ko. Meron akong mga kupon para sa mismong lugar na iyon na nagkakahalaga ng $1,000 malapit nang mag-expire. Kailangan nating gamitin ang mga ito ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Huwag sayangin ang mga libreng voucher. Bilis pasulong. Sugod. Nasaktan ka ba? Hindi na naman kayo mga pasaway, mga bulag na tanga. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa kotse ko. Miss Lee, ikaw ang tumama sa amin ng sinasadya. At saka, yung mga gasgas na ito ay luma mula nung mga buwan na ang nakalipas. Sinusubukan mo kaming lokohin gamit ang pekeng sira? Tama na ang usapan. Bayaran mo ako ng 500,000 yuan o harapin ang mga kahihinatnan. Walang madaling paraan palabas. Ikaw ay isang utusan lang. Hindi palaging si Mr. Cao ay magpoprotekta sa'yo. Tumanggi akong maniwala. Si Presidente Cao ay makakatulong sa'yo araw-araw. Itigil ang paggamit ng mga murang trick na ito upang guluhin kami. Huwag mong istorbuhin ang aming hapunan. Hapunan? Ibig mong sabihin, huwag mong sabihin na ito ang Western restaurant na ito? Eh ano kung ito? Wala kang pakialam. 2 mangmang na taga-bukid. Ang restaurant na ito ay isang pribadong karanasan ng chef, nakalaan para sa mga taong nagkakahalaga ng bilyones. Akala mo nabibilang ka rito? Kayo dalawa hindi man lang karapat dapat maghugas ng pinggan ng hindi mukhang kaawa-awa. Totoo ba ang sinasabi niya? Ang mga tunay na luxury suit ay ginawa ng espesyal na sastre sa Italia. Ang iyong damit, ito ba ay ginawa ng kamay ng iyong lola nagpakahirap sa makinang panahi buong gabi? Ikaw. At suot ang Dingsheng CEO's peking relo na nagkakahalaga ng 200 milyon? Akala mo ang pagsusuot ng peking damit gagawin kang upper class? Tama na sa iyong kalokohan. Patuloy kang nagrereklamo tungkol sa mga upper at lower na klase. Ang dinastiyang Qing ay bumagsak ilang siglo na ang nakalipas. Tigilan ang pagmamarka ng mga tao na parang baka. Ang mga talunan lang na tulad mo ay nahuhumaling sa pagkakapantay-pantay at dignidad. Ang mga mababang uri tulad mo ay ipinanganak na mabibigo. Karapat dapat kang yurakan at hiyain habang buhay. Bibigyan kita ng pera. Huwag mong pagsisihan ito. Kaya kong ibigay sa iyo ang pera. Hindi mo pwedeng ibigay sa kanya ang pera. Malinaw na niloloko niya tayo. Magkakasama ang mga pareho ang ugali. So Xiao nasa opisina ka buong araw, nagpapanggap kang isang mabuting babae, at ang asawa mo ay nag-aasta na parang mayamang CEO. Gusto kong makita kung paano mo ako pagsisisihan. Bukod dito, saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Wala yon. Ang mahirap ay mahirap lang, 500,000 lang naman. Bakit ang bagal-bagal mo dyan?
Aayusin ko ang problema sa pera. Huwag na nating sayangin ang oras natin sa kadiring taong ito. Nagsasayang lang ng oras. Hindi ka ba gutom? Kumain na tayo. Na-transfer na ang 500,000. Natutuwa akong alam mo kung ano ang makabubuti sa'yo. Itong 500,000 ay na-transfer sa akin ng Dragon Rice Group. Paano naging posible iyon? Sino ka ba talaga? Sabi ko, ako'y isang taong makapagpapasisi sa'yo. Lei Yinchu. Ikaw! Itong 500,000 ay abono na kinuha ko sa boss ko. Nakuha mo na ang pera, pwede ka nang umalis. Paano naging posible na ang isang katulad mo ay may connection sa isang world-class na kumpanya tulad ng Dragon Rice? Kung wala kang pera, may ihi ka, di ba? Tingnan mo ang sarili mo. Kahit na ang damit at relo mo mukhang tunay sa iyong pagkatao, ikaw pa rin ay mura at kaawa-awa. Maaari mo akong insultuhin, pero insultuhin mo ang asawa ko, ginusto mo yon. Lei Yinchu, sinasabi niya iyon tungkol sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Anong nangyayari, ha? Ang Rolls-Royce Phantom ko. May 300,000 na bumper. Kailangan ng pinstriping na ginuhit ng kamay pagpapanumbalik sa UK 800,000. Kabuuan, 1.1 million. Bayaran mo na. Sinagi mo ako nakaparada ang sasakyan ko, hindi ako gumagalaw. Limei, parang nangyari na ito. Ang karma ay malupit. Tara na mahal, ako nasa hapunan. Ako naman ang magmaneho. Sige. Magipit ng sinturon. So, Xiao, ikaw na maliit, babayaran mo ito. Sandali lang. Card o bank transfer? Layas. Ate May, gusto ni CEO Kao na ikaw makipagtulungan sa Ginoong Lee. Pagkatapos ng insidente sa food challenge, siya ay mula pa rin sa pamilya Lee. Magpakita ka ng respeto. Ginong, ibig mong sabihin ang bantog na palikero na si Jingheng. So, Xiao, wawasakin kita. Tara, sumali sa saya. Ginoo, bagalan mo ang pag-inom. Ngayong gabi, nag-ayos ako ng isang espesyal na kasama. Magsaya ng lubusan. Ang pinakamagandang bahagi, walang pigil siya. Walang limit. Seryoso? Nasaan siya? Susunduin ko siya ngayon. Sige, dalhin mo pa. Pangungot siyang tawa. Limei, ito ba ang paraan mo ng paglipat? Ginoong Lee, nandito na ang bisita natin. So, Xiao, ito ang sa Haicheng, pangalawang pinakamalaking konglomerato, si Ginoong Lee ng Longchuan. Siya ay nakipagsosyo sa aming kumpanya sa maraming proyekto dati. Huli ka. Dapat kang uminom ng ilang baso ng alak bilang parusa at humingi ng tawad kay Ginoong Lee. Tingnan mo kung sino ang nandito. Ikaw pala. Nandito ako para sa negosyo, hindi para maging inuman mo. Ikaw ang makipag-inuman sa kanya. Hindi pa si Ginoong Lee, hindi ka pa pinaalis. Ano, hindi mo nakayanin ang kahirapan ng kapatid ko pa, Nagbebenta ka na ba ngayon? Bitawan mo ako. Ang alak ay nakakatulong dyan. Tara, inumin mo na. Ayaw ko. Tumanggi ka sa pag-alay ng inuman. Ngayon tanggapin mo ang parusa. Inumin mo ito. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Su Xiao, tama ang nanay ko. Ikaw at ang kapatid ko ay nagkikita ng palihim, hindi ba? Ha? Sabihin mo sa akin, ilang beses kanyang hinigaan. Bantayan mo ang iyong bibig. Lakas ng loob mo na saktan ako. Gagawin kitang magdadalang tao sa anak ko ngayong gabi. Hindi! Hindi mo ba alam na may asawa ako? Ang mga susunod na negosasyon lumayo sa mga lugar na ito. Naiintindihan ko, Ginoo. Umuwi na ba ang asawa ko? Lumabas siya muli ngayong gabi. Umalis ka.
Bitawan mo. Pagod ka na bang mabuhay? Lakas ng loob mong tamaan ako, ipapawala kita sa lungsod ng Hive. Tingnan natin kung paano mo ako ipapawala mula sa lungsod ng Hive. Lee Yin-chu, baliw ka. Lakas ng loob mong paluin ako. Ang tradisyon ng pamilya Lee ay paggalang sa nakatatanda at bata. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa pangalan ni Lolo. Alamin kung ano ang ibig sabihin ng paggalang. Kinuha mo lang ang aking itinapon na sapatos. Hindi na ako makapaghintay na makita kang bumagsak. Ugh! Ang aking kapalaran ay di tiyak, ngunit ang iyo ay natatakan ngayon. Magsalita ka. Aling kamay ang humawak sa kanya? Tahimik ha? Palam na sa dalawang kamay. Kakaliwang kamay. Mula ngayon, kung hahawakan mo muli ang asawa ko, higit pa sa kamay ang mawawala sa iyo. Layas. Hindi pa ito tapos. Anong nangyayari? Bakit tayo nasa isang kama? Gumising ka? Ba tayo? Nagsama sa kama? Ilang inom kagabi at nalasing tayo. Huwag mong hayaang mahuli kita na pumunta sa mga bar mag-isa. Mula ngayon, wala nang mag-isa na pag-inom. Dahil kasal na tayo, gawin nating totoo ang kasal na ito. Ako ang mananagot. Hindi ko kailangan ng isang tambay na katulad mong mag-provide. Susuportahan kita. Ang premyo ng eating contest ay 100 milyong yuan. Bakit hindi nag-alarm ang relo ko? Buisit, malalate ako! Bumagal ka. Pinatay ko ang alarm mo. Magpahinga ka sa bahay ngayon. Relax, nag-sick leave na ako para sa'yo. Kainin mo muna ang almusal mo. Ang sarap nito. Uminom ka muna ng gatas. Hindi ka kakain? Hindi gutom. May importante akong aasikasuhin. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakalagpas. Wala pa ba si Xiao Xiao? Baka naman kasama siya ng isang di kilalang lalaki masyadong abala para pumasok. Maylee, tigilan mo na ang pag-imbento ng kwento. Nag-sick leave siya. Sick? Parang nahiga na lang sa kakalaro magdamag. Ang Dingsheng Group ay formal ng namuhunan sa atin. Para mas maintindihan ang ating operasyon, lahat ng tagapamahala ay dapat magtrabaho sa frontline sa loob ng 1 linggo. Pumili ng nakatakdang posisyon bago ang susunod na Lunes. Patuloy kang magmukhang mayabang, ibabagsak kita. Bakit ka nandito? Teka lang, sir. Ikaw ay assistant lang ni CEO Lee. Ito ang opisina ni CEO Kao. Lumabas ka? Ikaw ang dapat umalis. Buksan mo ang iyong mata at tingnan mo mismo. Ito si CEO Lee. Hindi ito totoo. Assistant lang siya ng CEO. Huwag mong hayaang lokohin kanya, bayok. Huwag kang mag-angkin ng koneksyon. CEO Lee, parusahan mo siya ayon sa gusto mo. Nakikiusap ako. Huwag mong ibaling sa iba. Binalaan na kita. Babayaran mo ang ginawa mo. Tandaan mo ang sasabihin ko. Hindi ito maaari. Si Su Xiao Xiao na yon. Paano siya nagkaroon ng ganong swerte? Wang Jun, iligtas mo ako. Wang Jun, ako. Limit, tapos na tayo. Huwag mo akong isali dito. Ilabas ang utos. Ilagay siya sa itim na listahan sa buong industriya. Pagbawalan siyang pumasok sa Haicheng ng tuluyan. Sisiguraduhin kong siya. Hindi na makakabangon mula rito. CEO Lee, bulag ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Maawa ka sa akin.
Dalhin mo siya. Bitawan mo ako, ano ang ginagawa mo? Sinong malaking tao ang ininsulto ni tagapamahala Lee para mapunta siya sa ganitong sitwasyon? Sabi nila nagkita sila ni Junior CEO Lee kagabi. Sabi nila ang batang CEO ay may masamang ugali. Talagang hindi mahulaan. Tapos na si tagapamahala Lee ngayong pagkakataon. Nakakahiya ito. Bakit ko nasabing ako ang mag-aalaga sa kanya? Xiao Xiaosu, paano ka nangahas pumasok sa kusina? Si Xiao Kui ay nasibak dahil sa'yo. Pati ako napunta, naguhugas ng pinggan dito. Ikaw talaga ay isang malas. Desisyon iyon ni President Lee, hindi problema ako, President Lee. Gaganti ako, hayaan mo akong manghiram muli ng impluwensya mo, walang sama ng loob. Ginagamit mo si President Lee laban sa akin? Paano mo ako natamaan? Ang pagtama sa'yo ay magaan pa. Si Xiao Kuishen ang nag-set up sa akin, swerte ka pa na may trabaho ka. Bilangin mo ang iyong mga biyaya. Ikaw, Xiao Xiaosu, maghintay ka lang, swerte ka noong nakaraan. Sa susunod, hindi magiging ganyan kaswerte. Tingnan natin. Ang pangit na restaurant pati palikuran may pila. Subukan ito. Ipis. Ay nako, may ipis. Ipis. Paano nangyari ito? Paano nakapasok ang ipis sa ulam? Pumunta kunin ang narito na ang tagapamahala. O mahal, nakakatakot, ipis. Tagapamahala Su, may customer na nagrereklamo tungkol sa ipis sa kanilang pagkain. Anong nangyayari? Magandang araw po. Ako si Susie Su, ang manager ng restaurant. Tatay? Xiao. Ano ang ginagawa mo dito? Mahal, kailangan mong panigan ako. Kahit na ako ang kanyang stepmother, lagi kong tinatrato ang dalawang bata ng pantay-pantay. Paano niya ako magagantihan ng ganito? Nanay, tatay, huwag po kayong magalit. Baka aksidente lang ito. Naniniwala ako na si ate. Hindi sinasadya na maglagay ng ipis sa pagkain. Tama ba? Xiao, anong nangyayari? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ito ay putahe mula sa inyong kusina. Kami po ang nagluto, pero paano namin mailalagay ang ipis doon? Huwag kang masyadong sigurado. Baka naiinggit ka kay Sansa at sinadya mo ito. Tatay, akala mo sinadya ko ito? Naiintindihan ko na. Dahil si Sansa ay kapatid mo sa ama, gagawin mo ito para saktan siya? Sagutin mo ako. Si Sansa ay mahina simula pagkabata. Hindi niya kaya ang mga gulat. Bilang kanyang kapatid, alam mo ito. Paano ka naging ganyan kasama? Sino mag-aakala na ang babaeng ito mukhang maayos pero napakasama ng puso? Nakakalinlang ang itsura. Tatay, sa iyong paningin, ganito ba ako para sa'yo? Tatay, pakikalmado po kayo. Baka hindi sinasadya ni ate. Malamang nakalimutan lang niya. Kung kailangan, hindi ko na lang kakainin ang putahing ito. Pakinggan ninyo siya. Si Sansa ay napakaunawa dahil handa si Sansa nakalimutan ito. Itutuloy na natin pero wala ka bang pagsisisi kahit kaunti? Pagsisisi? Mula pagkabata, laging kay Sansa nauuna ang pinakamaganda sa lahat. Tuwing magrereklamo siya, ako ang sinisisi mo ng walang tanong. Hindi ba ako anak mo rin? Pagkatapos mamatay ni nanay, nakatuon ka na lang sa kanila at sa kanilang pangangailangan. Wala kang pakialam sa akin. Hindi ba ikaw ang dapat magsisi? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Xiao, paano mo nagawang kausapin ang tatay mo ng ganito? Tatay, pwede bang huwag kang magalit? Ate, hindi niya maaaring maunawaan kung gaano kahirap ang iyong pagtatrabaho para sa pamilya. Tungkol sa nangyari ngayon, baka dapat nating kalimutan na lang. Shanshan ay dapat makaramdam ng hinanakit. Ate? Itong ulam hindi ko na gusto. Kumuha ka ng kapalit. Ang damit ko! O Xiao, ikaw ba ay sinasadya na tamaan si Shanshan? Hindi, ako. Ikaw na walang hiyang babae. Tatay, sinaktan mo ako? Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Ate, pinalampas ko na ito minsan. Bakit mo pa ako inaatake? Hindi ka karapat dapat sa pamilya Su. Sinabi ko sa'yo na hindi ako yon. Paano mo siya basta-basta pinaniwalaan? Nakita ko ng sarili kong mga mata, nagbuhos ka ng sarsa sa buong damit ni Shanshan. Itinatanggi mo pa rin? Ako ay empleyado ng Michelin. Bakit ko siya sasabotahe dahil sa galit? Hindi siya karapat-dapat. Ate, gawin mo sa akin ang gusto mo, ngunit paano mo nasiraan ako sa harap ni tatay? Ang damit na ito ay regalo sa aking ika-inanenong kaarawan. Binili ito ni tatay para sa akin. Bihira ko itong isuot. Bakit ko ito sadyang sisirain? Masyadong duwag para umamin? Nakakalungkot. Hindi ka na anak namin.
Sa aking palagay kayo ang mga hindi karapat-dapat dito. Paano kang kumilos pero ayaw mong managot? Binigo mo ako. Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Su. Sa tingin ko, ikaw ang hindi karapat-dapat sa kanya bilang pamilya. Nagkasala sila sa'yo. Huwag kang matakot. Matapang kang gumawa ng gulo sa Dingsheng. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang mga ginawa kamakailan ng babaeng ito ay buong nakuhanan ng mga security camera. Kasama na ang sarili mong mga ginawa ng paglalagay ng ipis sa mga pinggan at pagbuhos ng sopas sa sarili mo. Pinahamak mo si Miss Su. Ang legal team ng Dingsheng ay makikipag-ugnayan sa iyo agad. Hindi ako iyon. Tatay, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa iyon. Si Shanshan ang nanira sa akin. Hindi maitatanggi ang ebidensya. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Xiao, tingnan mo. Aakala ko ang kapatid mo ay walang intensyong manakit. Kalimutan na natin ito. Tama na, bitawan mo na. Kapag nagkasala ang anak ng unang asawa, pinapalayas siya. Kapag nagkasala ang anak ng kabit, tinatago na lang. Ang pamilyang Su ay may napakarangal na pagpapahalaga sa pamilya. Sino ka ba para makialam sa mga usapin ng pamilyang Su? Tatay, siya iyon. Sinira niya ang kasal ni ate. Nakipagsabwatan siya kay Xiao para siraan ang pangalan ng aming pamilya. Hindi makapaniwala. Naglakas loob kang mag-uwi ng lalaking gala. Ikaw talaga ang papatay sa akin. Hindi siya gala. Siya ang asawa ko. Kami ay legal na kasal. Ikaw, nakakagalit ito. Mahal, makinig ka. Tila ayaw ni Xiao kahit gusto ang ipinagkasundo mong kasal. Sumasalungat siya sa iyo sa bawat pagkakataon. Bakit hindi na lang ang kasal sa pamilyang Lee? Ipasa kay Shanshan? Tama. Tatay, lagi kong igalang ang iyong mga nais. Akala mo ba ang Dingsheng ay isang hagdan para umakyat? O isang mapagkukunan ng asawang tropeyo? Talaga bang hindi mo alam na si CEO Lee ay may asawa? Imposible. Si Mr. Lee ay may singsing. Sumisimbolo ng kapangyarihan at katayuan. Sa buong lungsod ng Hai, si Mr. Lee lang ang karapat-dapat magsuot nito. Alam ko iyon. Ipinapahiwatig mo ba na ang taong ito ay maaaring si Mr. Lee mismo? Nakakatawa ito. Pagmasdan mong mabuti gamit ang sarili mong mga mata. Ano ito? Ikaw, paano mo nakuha ang singsing ni Mr. Lee? Pakisuyo igalang si Mr. Lee. Sinasabi mong siya si Mr. Lee? Sa edad na 20 nakaipon ng bilyon, sa edad na 25 nagtayo ng imperyo ng negosyo ang maalamat na tycoon. Imposible. Talagang imposible. Lee Yinchu, kapag nahuli kang nagpapanggap umalis ka agad sa silangan. May isang pintuan sa gilid sa direksyong iyon. Manahimik ka, hindi ito malalantad. Kalokohan. Magpakasal si Mr. Lee kay Su Xiao, itong babaeng bulgar. Pinagdududahan mo ang pagkatao ni Mr. Lee? Si Su Xiao ay asawa ni Lee Yinchu. Ang hindi paggalang sa kanya ay delikado. Mukha kayong magaling umarte. Si Mr. Lee ay nananatiling mapaglihim. Ang singsing na ito ay walang patunay. Naglakas loob kang magpanggap sa kanya? Pusta ako peke ang singsing na yan. Nakompromiso na tayo. Sa bilang ng 3, tatakbo tayo. 1, 2, 3, takbo. Nako, alam na nila tayo. Bibilang ako hanggang 3, saka tayo tatakbo. 1, 2, 3, takbo! Nabalitaan namin na si Presidente Lee ay nasa Mercurin, kaya pumunta kami para bumisita. Ang pamilya Lee ng South District. Pamilya Wang mula North District. Ang kanang Huo ng West City Pamilya Wu sa East District. Sila ang mga elite na kumokontrol sa pang-ekonomiyang lifeline ng Shanghai. Presidente Lee, matagal na tayong hindi nagkikita. Ikaw, sino ka ba talaga? Pakisuyo, huwag kang bastos sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Isa na namang artista sa charade mo? Ang lakas ng loob. Mga kasamahan ko lang sila. Commitment sa pagganap. Ikaw talaga si Presidente Lee? Si Xiao ay isa lang mapagsamantalang oportunista. Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganito? Nilinaw ko na. Si Su Xiao ang aking asawa sa batas. Imposible. Kasal na pala kayo sa simula pa lang? Xiao sa kalahating singsing na ito.
Hawak mo ang kalahati ng imperyo ng Dingsheng. Ngayon ay iniaalay ko ito bilang iyong bride price. Su Xiaoxiao. Papakasalan mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Oo. Ang ganda ng sing-sing na ito. Talagang mahal ito. Ang kaligayahan mo lang ang mahalaga. Si Xiao Xiao ay napakabastos. Hindi siya karapat dapat maging ginang Li. Sa pagkakaalala ko, ang Dragon Rice ay may pabrika ng bulak sa Africa. Magtatrabaho ka ron sa paghahanda ng mga bulak. Seguridad, alisin sila. Huwag pakiusap, huwag! Mahal, dapat mong iligtas ang anak natin. Hindi kaya ni Susan ang paghihirap na ito. Ganitong hirap, pakiusap, iligtas mo siya. Iligtas mo siya. Ahem. Xiao Xiao, natuto na ang kapatid mo. Pakiusap, maawa ka. Pakawalan mo na siya. Tatay, nakalimutan mo na ba? Itinakwil mo ako noon pa. Pero siya ay sarili mong kapatid. Kapatid? Nung naglagay siya ng ipis sa mga pinggan ko para isang kalan ako, naalala ba niya na magkapatid tayo noon? Lahat ng ito ay nararapat na parusa sa kanya. Xiao Xiao, ikaw walang inasutil na bata. Paanong nangahas kang pabayaan ng pamilya? Gagawin ko... Masamang babae, ipinakulong mo ako sa pagproseso ng bulak. Sana ikaw ang unang mamatay. Susan? Shan. Yinchu, ikaw? Bakit ka naging napakawalang ingat? Kaya ko protektahan ang sarili ko. Ayos lang ako. Sinabi ko sa'yo, basta kasama kita, hindi kita pababayaang masaktan. Dumudugo ka. Kunin ang doktor. Ginoo, ang iyong pagligtas na parang bayani ay sobrang astig. Sa tingin mo, naglakas loob kang mag-istorbo dito? Itatanda ko ang pang-iinsulto ng pamilya Su. Mula ngayon, bawal na kayo sa Dingsheng. Ihatid sila palabas. Oras na para umalis, pare. Xiao Xiao, Mr. Lee. Ang pagtrato sa kanila ng ganito, sa tingin mo ba ay walang awa ako? Hindi. Hindi sila karapat dapat maging pamilya ko. Huwag mo akong hawakan. Ako ang tagapagmana ng pamilya Su. Naglakas loob ka bang paalisin ako? Nakakaawa. Ang mansyon na ito ay nararapat na pag-aari ng ina ni Madam Su. Kunin mo ang mga tauhan mo at umalis o harapin ang mga kahihinatnan. Hindi ka maglalakas loob. Hamunin ko ang sino mang humawak sa akin. Ikaw! Tatay, bakit mo ako sinaktan? Ang lakas ng loob mo magtanong? Kung hindi mo lang ginagalit si President Lee, hindi niya kailanman tatargetin ang pamilya Su ng ganito. Tingnan mo ang nangyari. Bumagsak na ang pamilya natin dahil lahat sa'yo. Hindi ako yun. Tiyak na si Xiao Xiao Su ang bruhang. Yun ang nagudyok kay Li Yinchun para sirain ang pamilya natin. Wala ka pa ring pagsisisi? Bakit ako nagkaroon ng isang hangal na anak na babae? Tatay. Nanay, wala na akong lahat ngayon. Huwag ninyo akong iwan, nanay. Pag-isipan mo ang iyong mga ginagawa. Xiao Xiao Su, mapanlin lang kang bruha. Hindi kita hahayaang makawala. Doktor, kumusta ang sugat ng asawa ko? Malala ba? Medyo seryoso ito. Malalim ang sugat. Sa ganitong mainit na panahon, mataas ang panganib ng impeksyon. At ang kanyang kaliwang kamay ang nasugatan. Kung hindi gumaling ng maayos, maraming gawaing gamit ang kamay mamaya ay mahirap gawin ng mag-isa. Alagaan mo siyang mabuti. Hindi ka pa kumakain buong araw. Kumain ka muna kahit kaunti. Nasugatan ang braso ko. Hindi ako makakain. Pakainin mo ako.
Kukunin ko muna ang gamot mo. Anong problema? Huwag kang umalis. Hindi, bagong sugat ka pa lang at seryoso ito. Walang mabibigat na gawain. Para sa mga gawain, sapat na ang isang kamay. Hindi pa rin pwede. Kumain ka lang. Walang matinding galaw. Busog na ang tiyan ko, ngunit ang ilang bahagi ay hindi. Gusto pa ng higit. Sa pagkakataong ito, bakit hindi ikaw ang manguna? Hindi ba ito mahigpit na binalot kahapon? Paano ito muling bumuka? Mula ngayon, hindi siya dapat magbuhat ng mabibigat na bagay. Siguraduhin na hindi siya. Sige, umalis ka na. Oh, at isa pa, hanggang sa gumaling ang sugat, magpakita ng pagpipigil. Sinabi ng doktor na magpakita ng pagpipigil. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Kung gayon, yakap lang. Presidente Lee, si Mrs. Lee ay tila nagdududa sa iyong pagkakakilanlan. Hayaan mo siyang magduda. Mas gusto ko ang mapayapang dinamikong ito. Kung malaman niya kung sino ako, malamang na siya ay masyadong matatakot para hamunin ako. Ngunit, mas gusto ko ang kanyang kasalukuyang masiglang sarili. Gayunpaman, Gayunpaman ano? bakit nararamdaman ko na para siyang kamukha ng taong iyon? Presidente Lee, ang Intel ay nagsasabing ang ating tagapagligtas ay kasalukuyang nasa Haicheng. Dapat ba tayong magpatuloy sa karagdagang Intel? Ang benefactor ay may birthmark sa kaliwang pulso. Siya ay sumasali sa isang paligsahan sa pagkain. Dapat ba nating bigyang prioridad ang pagsusuri sa mga kalahok na ito? Mabuti. Hahanapin natin siya bago matapos ang paligsahan. Presidente Lee, tungkol sa kaso ni Mrs. Lee, si Lee Mei ay umamin ng lahat. Si Lee Jingheng ang utak ng plano. Oras na para simulan ang operasyon. Naiintindihan. Presidente Lee, isang kasiyahan. Ito ay isang kumpidensyal na proyekto. Ipinagbabawal ang paglalahad. Lubos kong naiintindihan. Maliwanag na maliwanag. Inaasahang ROI, 500%. Dragon Rice Group ay nagbibigay prioridad sa pakikipagsapalaran na ito. Ang ganitong mataas na kita kapanipaniwala. Pagkatapos suriin ang maraming kumpanya, pinili namin ang Lee Group. Kung si Young Master Lee ay nagdududa, maaari nating wakasan ang kasunduang ito. Wala akong intensyong manakit. Magtos tayo. Presidente Lee, sa ating pakikipagsosyo. Kapag ito ay nagtagumpay, mamumuno tayo sa merkado. Sa isang malakas na simula, ang mga kita ay babaha diretso sa Lee Group. Ang grupo ng Dingsheng ay laging inuuna ang kredibilidad. Pinagkakatiwalaan ko ang garantiya ng inyong kumpanya. Kaya Young Master Lee, magkano ang iyong i-invest? 3 bilyon. Kahit anong kumpanya ay kayang mag-alok ng 3 bilyon. Halos hindi ito kakaiba. Kung gayon, hindi kailangan pumili ng Haicheng ng Lee Group. Kung gayon, 5 bilyon. Ito ay isang ginintuang pagkakataon. Ang Haicheng sana ay nag-iisang nangibabaw. Naiintindihan mo ako, Young Master Lee? Hindi bababa sa 10 bilyon. Kailangan kong kumonsulta sa aking ama. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Halika, maaga nating ipagdiwang ang ating tagumpay. Inom! Ito, Director Lee. Director Lee. Director Lee.
Patuloy na uminom. Akala mo karapat-dapat ka? Lakas loob mong uminom kasama ako? Susyaw-syaw. Ang tapang mong hamakin ako. Li Jingheng, bakit ka nandito? Xiao, namuhunan ako sa isang malaking proyekto. Malapit na itong kumita. Ayaw mo magkaroon ng anak, tama ba? Kapag nagtagumpay ako, ikaw ang magiging kabit ko. Ikaw ang magdadala ng aking mga anak. Nagkakalat ka ng kalokohan, lumabas ka na. Xiao, ano ang magaling sa aking kapatid? Walang kayamanan, walang kapangyarihan. Magandang mukha lang. Li Jingheng, gumising ka na! Ako na ang hipag mo ngayon, bitawan mo! Kung gayon, hiwalayan mo si Li Yinchu. Magsama tayong muli. Lasing ka! Umuwi ka na! Huwag kang pumunta dito na nagpapakalasing. Bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan. Wala akong masyadong galit sa mga walang kwenta. Anong magaling kay Li Yinchu? Kaya ka ba niyang paligayahin, ha? Kung patuloy mo akong hawakan, hindi ako magpipigil! Sige, sumigaw ka, lalong nasasabik ako kapag mas malakas ang sigaw mo. Li Jingheng, Yinchu, bakit ka lumabas? narinig ko ang kaguluhan sa labas mula sa loob. Kapatid ko pala. Okay lang. Pumasok ka na at magpahinga. Kakausapin ko siya. Malapit na akong maging pinakamayaman sa Haicheng. Hindi ako makikipag-usap sa mga dukha. Lasing siya, mag-ingat ka. Okay lang, pumasok ka na. Uy, dukha, anong gusto mong sabihin? Ikaw ay walang kwenta at walang silbi. Suntukin mo ako? Karapat dapat ka naman. Itong suntok ay para kay Xiao Xiao. Paano mo siya napibuli? Ito naman ay para sa ating ama. Ang siglugulang na pamana ng pamilya Li ay sinira ng dalawa. At ito ay para sa akin. Paano ka nanghas na magpahiwatig sa asawa ng iyong kapatid? Karapat dapat ka nito. Tawagan ng property management, may basura dito na dapat nasa basurahan. Nasaan ako? Ano bang ginawa ko kagabi? Bakit ang sakit ng lahat? Ngayong mga araw, sino bang natutulog sa basurahan? Ang baho. May nakatira sa basurahan na nakasuit? Biro ba ito? Nakakasuka? Bilis kumuha ng litrato. I-post online. Kaninong tanga ito? Tigilan nyo yan, umalis kayo. Sabi ko tigilan nyo yan, lumabas. Mr. Lee, mag-i-invest ka ba o hindi? Kung hindi ka mag-commit, hayaan mo nang kunin ng iba ang deal. Game ako. Teka lang. Kukuha ako ng pondo kay mami ngayon din. Ihanda ang kontrata. Iba ba si Jingheng Lee? Naiintindihan. Nanay, Anong pabango ito? Amoy bulok na gulay. nanay, kalimutan mo na yan. Nakakita ako ng bagong proyekto, 500% return sa investment. Naku naman. Nawala na ba ang bait mo? Anong proyekto ang magbibigay ng 500%? Bagong venture ito ng Dingsheng. Dragon Rice Group ha? Sila ang leader ng industriya sa Haicheng. Matagal ko nang hinahabol ang CEO nila. Kung mag-invest tayo ngayon, garantisado ang partnership. Di mag-invest ka na. Kailangan namin ng mas maraming pondo, hindi bababa sa 10 bilyon. Psh, maliit na halaga lang yan. Ilipat mo lang galing sa mga account ng Lee Corp. Nagawa na natin ito dati. Huwag mong sabihin sa tatay mo.
Ma, hindi ka nasisiyahan. Pero magaling ka dito. Tumawa. Ito ang aking ina, CEO ng Lee Corporation. Ma, ito si Ginong Lee mula sa Dragon Rice. Kumusta? Maupo po. Bantog ka na. Mas kahanga-hanga ka personal. Pinapuri mo ako. Narinig ko na pumipirma ng kontrata si Mr. Lee ngayon. Pumunta ako para obserbahan ang proseso. Sa suporta ng Dragon Rice, ligtas ang proyektong ito. Narito ang kontrata. Pakitingnan ito. Nagtitiwala kami sa Dragon Rice, syempre. Pero kailangan ko ng linaw. Kailan ba talaga namin makikita ang balik? Ginagarantiya ko ang balik sa loob ng 6 na buwan. Ginoong Lee, kung maghahatid ka ng resulta, ang kapatid mong lalaki ay walang pagkakataon laban sa iyo. Sa totoo lang, Ginoong Lee, ang aking kapatid ay naging pabigat. Si tatay ay patuloy na nananakot na hatiin ang mana sa kanya. Pagkatapos magtagumpay ng proyektong ito, ipapadala ko siya sa ibang bansa. Walang awa si Young Master Lee, tunay na isang lalaking nakatadhana sa kadakilaan. Ay naku, pirmahan mo na ang kontrata ngayon. Kahanga-hanga. Hintayin mo lang ang pera mo. Sa iyong katiyakan makatitiyak tayo aalis na kami. Ingat sa biyahe. Nagtagumpay po ang plano. Nakagat na ng isda ang pain oras na para hilahin sila. Bakit biglang nagpatawag ng pulong ng lupon kasama kami? Tungkol saan ito? Inaakusahan ka ng pagnanakaw ng pondo, nagdulot ng pagbagsak ng daloy ng pera, pinipigilan ang lahat ng operasyon. Hindi mo pera yon para kunin ang Lee Corporation ay pag-aari ng lahat ng shareholders. Bayaran mo ang nawawalang pondo ngayon. Papalampasin na lang namin. O harapin mo kami sa korte. Nasaan ang iyong patunay? May mas mahalaga kaming gagawin. Iniulat ko ito. Ibinahagi ko na ang mga talaan ng transaksyon sa lahat ng miyembro ng board. Babayaran mo itong pagtataksil. Dahil alam mo na magsasalita ako ng diretsyo, ang pondo ng proyekto ay inilagak sa pakikipagsosyo sa Dynasty Group. Kapag dumaloy na ang kita, makakatanggap kayong lahat ng bahagi. Isang napakalaking halaga. Kaya mo bang maihatid? Ang ating pakikipagtulungan sa Summit Peak ay hindi kailanman nagdulot ng pagkalugi. Para maging ligtas, kumuha tayo ng mga kinatawan ng Haicheng para patunayan. Tawagan agad si Mr. Lee. Pasensya na, ang numerong iyong dinial ay naka-off. Pasensya na, ang numerong iyong dinial ay naka-off. Nanay, si Mr. Lee ay hindi sumasagot. Walang sagot ay may mali. Kung mawalan tayo ng 10 bilyon ng Lee Corporation ay tapos na! Ang koponan ng Summit Peak ay darating na, maghintay lang ng kaunti pa. Ikaw na traidor na nanloloko, papatayin kita ngayon. Mr. Lee, narito ka na sa wakas. Mr. Lee, ikaw, bakit kasama mo si Inchul Lee? Nagtatrabaho kayo ng magkasama. Ang assistant ay nagtatrabaho para sa akin. Kung hindi dahil sa iyong kasakiman, hindi ka sana nahulog sa aking bitag. Sinadya mo ako. Buwiset. Jingheng Lee, bayaran mo kami. Sisirahin mo ang Lee Corporation. Ininis mo si Yin Chul Lee, ang pagtatalo ng magkapatid na ito ay humihila sa amin pababa. Kung ako ang maging kontrol sa Lee Corporation, ang kontrata ay magiging walang bisa. Ang 10 bilyon ng Lee Corporation ay mananatiling hindi nagalaw at ganap na ibinalik. Inchul Lee, totoo ba ito? Natural. Ikaw ang nagplano nito, niloloko mo kami sa lahat ng oras.
Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Mabubuhay pa ba ako ngayon kung hindi mo ako sinasabotahe? Kung hindi ako nagpanggap na baliw para makaligtas sa mga plano mo? Matagal na sana akong nawalan ng lahat pati na ang buhay ko. Kung ganon, Yinchun, bakit hindi mo na lang kunin ang pwesto mo ngayon? Huwag kalimutan, lahat siya ang unang nagtaksil sa akin. Idedemanda natin siya at bawiin ang atin. Jingheng, hindi mo pa rin makita kung sino ang iyong kinakaharap? Anong ibig mong sabihin? Hayaan mong magpakilala ako, pangunahing assistant ng CEO ng Prosperity Group. Ang aking katapatan ay para lamang sa chairman na si Lee Yinchun, ang tunay na tagapagmana ng Lee Corporation, ang iyong panganay na kapatid. Imposible. Ang mga taon sa ibang bansa ay hindi na sayang. Ang Prosperity Group ay nakatayo bilang gawa ng aking buhay. Sino ang makakapag-isip na ang misteryosong CEO ay si Yinchun? Sa pagsama ng Lee Corporation sa Haicheng, mamumuno tayo sa pandaigdigang merkado. Yinchun, ikaw na tusong ahas. Hindi ko inaasahan na lalaki ka ng napakatuso sa mga taon. Pero bibigyan ako ni tatay ng pantay na karapatan sa mana. Hindi mo ako maaalis. Manahimik ka muna. Yinchun, humihingi ako ng tawad, maawa ka, kailangan mo bang durugin ang iyong sariling dugo? Subukan mo ako at pagsisisihan mo. Sige. Magsimula sa pinakamababa sa Lee Corporation at humarap sa investigasyon. Si Yinchun ay nagpapakita ng kahanga-hangang katarungan. Mga tao ng pang-aapi ngunit walang paghihiganti, talagang mapagbigay. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa kamay na ni Yinchun ngayon. Darating na si Xiao Xiao. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa natitira. Opo, Gino. Lee Yinchu, hindi ko alam na may ganito kang side. Niloko mo pati ako. Xiao Xiao, hayaan mo akong magpaliwanag. Ayaw kong marinig yan. Teka, Xiao Xiao. Napilitan ako sa ganito. 3 taon na ang nakalipas. May sumubok na patayin ako gamit ang apoy. Nagpanggap akong mahina para mawala ang bantay ng pumatay. Isang palabas lamang iyon. Bakit ngayon ka lang tumigil sa pag-arte? Nalaman mo ang totoo. Tama, kung hindi ko natuklasan, magpapatuloy ka sa pagpapanggap magpakailanman. Binalak ko pa manalo sa kainan para suportahan tayo, para makakuha ng mas malaking bahay. Ang maliit kong apartment hindi kayang maglaman ng iyong kadakilaan. Hindi totoo yan. Kung nasaan ka man, iyon ang tahanan para sa akin. Sino pa ang nakakaalam na ikaw ay bilyonaryo? Mr. Lee, Alam ng katulong ko pero hindi ko alam, pakasalan mo siya sa halip. hoy, hintayin mo ako. Narito ba si Miss Su Xiao Xiao? Ano bang problema sa akin? Ano bang problema sa akin? Diyos ko, ito ang Hermes Collector's Edition, 2 lang sa buong mundo. Ang isa ay nasa Queen of Europe. Nakita ko ang kwintas na yan sa balita, buong 10-carat gawa mula sa African Raw Diamonds na auction sa halagang $20 billion. Dagdag pa ang Ferrari Supercar. Sa buong industriya ng hospitality malamang, iisa lang sa buong mundo. Miss Su, lahat ng ito ay custom order ng asawa mo bilang regalong pambawi sa iyo. Ang swerte ni Miss Kosu mahal na mahal siya ng asawa niya. Ayoko sa kanila, ibalik lahat sa bumili. Hindi ka panipaniwala. May namamatay sa uhaw, may nalulunod sa sobra. Pakiusap, ibigay mo sa akin. Ma'am, huwag mong gawing mahirap para sa amin na mga empleyado, pakiusap, pirmahan mo dito. Sige. Sa tingin mo, mapapatahimik ako ng regalo? Liench, minamaliit mo ako. Nagpuyat ako sa pagtulong si CEO Lee ang personal na pumili ng bawat isa. Paano mo ito tatapon? Maaari akong magtrabaho ng ilang buhay at hindi pa rin kayang bilhin ang isa kung hindi mo tatanggapin. Ako na.
Tagal na, CEO Lee. Ginoong Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Ginang Lee, ako lang naman ay isang katulong na walang pera at impluensya. Pakiusap, huwag mo akong sisantihin. Paano ko magagawa iyon? Ako ang tagalabas dito. Ikaw ang tunay niyang pamilya. Hindi. Wala akong espesyal. Ginang Lee, sa totoo lang, ano ang ikinagagalit mo? Ako ang asawa niya. Siyempre gusto ko na maging ganap na tapat tayo at magtiwala sa isa't isa. Gustong protektahan ka ni Ginoong Lee upang hindi ka masaktan. Binigyan mo siya ng tahanan. Inilalayo niya ang madilim na negosyo sa inyong kasal. Siya, talaga bang seryoso siya? Si Ginoong Lee ay walang awa sa negosyo. Walang nangahas lumapit sa kanya. Simula noong dumating ka, siya ay naging mahinahon. Ginang Lee, hindi mo dapat pagdudahan pa ang pagmamahal ni Ginoong Lee para sa iyo. Yin Chuli. Xiao. Nagkamali ako noon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong ibalik ko sa iyo. Mula ngayon, hindi na kita muling sasaktan. Xiao. Mahal kita. Yin Chuli. Pangako mo sa akin, wala nang kasinungalingan. Sumusumpa ako. Ginoong Lee, tungkol sa Food Challenge Finals ngayong gabi. Malinaw naman. Ang asawa ko ay sumasali. Pupunta ako. Hindi ba sinasabi ng mga patakaran na dapat mayroon 3 hurado para sa kompetisyon? Bakit 2 lang ang nandito ngayon? Judge Lee, sino ang mag-aakala sa sali ka sa taong ito na eating championship? Judge Lee, sikat ba siya? Ang ignorante, hindi mo kilala si Judge Lee. Judge Lee ay tinatawag na golden microphone. Ang kanyang mga desisyon ay laging pinaka-autoritatibo. Pero walang kinalaman iyan sa competitive eating. Plus, hindi naman siya mukhang kahanga-hanga. Ikaw naglakas loob na laitin ng mga hurado? Parang wala kang respeto sa eating championship. Hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? Ikaw. Mga binibini, tama na. Pareho kayong nangungunang kalahok para sa kampeonato ngayong taon. Kung sino man ang manalo, magkaibigan lang tayo. Pagkakaibigan muna. Kumusta naman ang kabilang hurado? Mukha siyang isang ordinaryong matanda. Probinsyano. Ito ang maalamat na Judge Cheng na gold medal referee. Nanalo siya ng 3 magkakasunod na eating championships. Iniimbitahan bawat taon para humatol sa finals. Siya ang Coast City's pinakarespetadong autoridad. Shen Xiaokui. Bakit ka nandito? Hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng iba't ibang lutuin. Bakit ako hindi dapat nandito? Hindi mo ako mapipigilan? Ikaw? Duda sa kakayahan ko? Kung galing mo nasan ka nung US versus China eating contest? Nagpipigil lang ako ng totoo kong lakas. Ang mga amateurs na yon hindi karapat-dapat sa atensyon ko. Tungkol naman sa'yo, Su Xiao. Pampuno ka lang ngayon. Ang kampeon ngayong taon ay ako. Sa tingin mo, ang pagsasabi niyan ay makakagulo sa isip ko? Ganyan ka ba na natatakot na talunin kita? Ang sobra naman, paligsahan sa pagkain, kung tungkol lang sa mga daya. At kilala ang mga hurado, yun kung gayon. Ano ang punto ng pagdaraos nito? Oh, tinutulungan siya ng ganyan? Bakit hindi ka umakyat at sumali? Ikaw. Anong silbi ng mga daya? Ngayong taon, paligsahan sa pagkain, mananalo pa rin ako. Mga iginagalang na pinuno, mga kilalang panauhin, maligayang pagdating sa lahat sa ika-10 taonang paligsahan sa pagkain. Sige, hayaan ninyo akong ipakilala ang isang Espesyal na panauhin ngayon. ang dati nating kampeon ng paligsahan, Jiang Kwang. Sige, kung gayon, ang mga patakaran para sa paligsahang ito ay napakasimple. Sa loob ng 5 minuto, kung sino ang kumain ng pinakamarami, ang panalo. Ngayong araw, kumakain tayo ng kanin. Ang 3 kalahok, handa na ba kayo? Handa. Simulan. Gaya ng inaasahan, ang kampeon noong nakaraang taon, Jiang Kwang, ay kumakain pa rin ng mabilis. Natapos na niya ang isang timba. Mula sa dating Michelin, Shen Xiaokui ay malapit sa likod. Kapansin-pansin na, ngayong taon, may isang mas maliit na cute na babae na sumasali at siya pala ay ang pinakamabilis kumain sa 3. Bigyan natin siya ng isang palakpakan. Lahat sila ay kumakain ng napakabilis. Ang batang babaeng ito, paano siya nakakain ng ganon karami?
Kumakain ng parang baliw pero hindi tumataba. Sobrang naiinggit ako. Ang paligsahan ay nagiging matindi. Tanging 30 segundo na lang. Shen Xiaokui ay humahabol, kasalukuyang nasa unang pwesto. Si Su Xiaoxiao ay pangalawa. Ang kampeon noong nakaraang taon, Jiang Kuang, ay nasa ikatlong pwesto. Pinuno, nakita ko na ang file ni Shen Xiaokui. Hindi niya natutugunan ang mga pamantayan para sa isang malakas kumain. Paano siya... Magpaimbestiga ka. Ang hurado si Lee at si Xiaokui. Opo. Tapos na ang oras. Ang tindig ni Shen Xiaokui ay hindi mukhang kumakain. Paano siya natapos ng ganun kabilis? Xiaokui, nagpanggap ka na kumain. Mahalaga ba ang katotohanan? Hindi mahalaga ang paraan. Ang manalo ang mahalaga. Saklolo, iligtas mo ako, tulungan mo ako, tulong. Iligtas mo ako. Ang birthmark na yon sa braso niya, paano siya nagkaroon ng parehong marka? Tulad ng babae mula sa sinehan 3 taon na ang nakalipas, parehong lugar din. Shen Xiaokui tinalo si Su Xiaoxiao ng 3 segundo. Xiaokui, Sandali lang. Ang pagsisiyasat ay nagpapakita. Ang rice bucket ni Shen ay may nakatagong kompartimento. Lumalabag sa mga patakaran ng paligsahan. Walang hiya naman loloko. Nagpanggap na kumain? Diskwalipikado. Ako. Hindi ako yun. Wala akong ginawa. Inosente ako. Ipinapakita ng ebidensya, si Judge Lee ay tumanggap ng suhol mula kay Shen Xiaokui. Sumama ka sa amin para sa katanungan. Wala akong kinuhang pera. Sinasabi ko ang totoo. Hindi, teka. Mr. Lee, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, Mr. Lee. Su Xiaoxiao, ikaw na mapanlinlang na bruha. Kukulamin kita kahit sa kamatayan. Nya, hindi marinig, baliktad ang sumpa. Binabati kita mahusay na kumakain na Su. Nanalo ka ng 3 segundo. Tinatanggap ko ang pagkatalo ng buong puso. Ang mga bundok ay nananatili umaagos ang mga ilog. Xiao Xiao Su, magkikita pa tayo. ang galing ng finale. Ang aming ika-18 taon ng camping kumakain ay opisyal nang natapos. Ang kampeon ay si Xiao Xiaosu Grand Prize na 100 milyong yuan. Pati natin si CEO Lee. Natulog ka sa akin. Dapat kang managot mula ngayon. Lumayo ka sa ibang lalaki. Galit ka pa? Nagagalit ka pa dahil sa aking mga naiulat na merito. Patawarin mo ako. Depende sa iyong pag-uugali. Naiintindihan. Mahal mo lang ngayon. Magiging maayos ang ugali ko. Sandali. Ang peklat sa iyong braso. Halik! Halik, 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 halik. Naghalikan sila? Saan ka pupunta? Susan, anong ginagawa mo dito? Xiao Xiao, okay ka lang ba Xiao Xiao? Ayos lang ako. Umalis na tayo, pakawalan mo siya. Anong perpektong pares ng mga magkasintahang sawi? Mamamatay kayo bago magkaayos. Pero huwag kang mag-alala. Magkasama kayo sa impyerno. Ayos lang sa akin iyon. Susan, bakit mo ito ginagawa? Dahil galit ako sa'yo. Galit ako sa lahat ng meron ka. Ito ay labag sa batas. Ang pamilya Lee at Dingsheng Group hahabulin kanila. Tumatawa ng nakatatawa. Sa tingin mo ba talaga na may pakialam ako sa batas ngayon? Sa lalong madaling panahon, kapag nagsimula ang apoy, kayong dalawa magiging abo. Pakawalan mo si Xiao Xiao. Wala siyang kinalaman dito. Lin Chu, hindi ko masabi kung ikaw ay bobo lang o musmos. Hinahanap mo ng labis, ngunit ang tao ay narito sa ilalim ng ilong mo.
Pero ito ay maganda dahil ang iyong pagkabulag nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin? Isuli mo ang aking singsing. Chow Chow, itong singsing sa'yo ba talaga ito? Oo, 3 taon na ang nakalipas, nakaranas ka ba ng sunog? may nangyari sa akin 3 taon na ang nakalipas. Pero maraming bagay ang hindi ko matandaan. Pumunta kayo sa basement at mag-reorganize. Li Yinchu! Manatiling gising! Gising! Li Yinchu, 3 taon na ang nakalipas. gising. Ano pangalan mo? Ako si Li Yinchu. Ako si Su Xiaoxiao. Gumagalaw ba ang mga binti mo? Malamang hindi ko sila maigalaw. Huwag kang mag-alala, tumagal ka. May darating na magliligtas sa atin. Paano kung walang dumating? Itong singsing mula sa nanay ko ay nagprotekta sa akin sa loob ng mga taon. Ngayon, poprotektahan ka rin nito. Tumagal ka, magiging okay tayo. Sinasabi mo ba na nawala ang alaala niya? Parehong survivor mula sa sunog ay may amnesia. Naalala ko na! Naalala ko na ngayon. Pinrotektahan ka nito 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, kaya ka nitong protektahan muli. Li Yinch, hindi ka mamamatay. Baliw. Tayo, magiging maayos tayo. Dito, Ginong Lee. Bilisan mo. Tara, kunin si Susan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sundan sila. Doon, bilisan mo. Tigil. Mas mabilis. Lahat. Li Jingheng at si Wen Xia ang nagpilit sa akin. Pakiusap, bitawan mo na ako. Ano pa ang alam mo? 3 taon? Ang sunog 3 taon na ang nakalipas. Sila yung nasa likod ng lahat. Hulihin siya. Sila ang utak, hulihin sila. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Pakiusap, bitawan mo ako. Alam kong mali ako, pinagsisisihan ko. Itabi mo na lang para sa mga autoridad. Bitawan mo ako. Sige, at hulihin si Li Jingheng. Isama ninyo rin siya. Opo. Tatay, kailangan mo akong tulungan ngayon. Kung hindi, si Li Yinchu ay ipapakulong ako. Tatay, pakiusap, tulungan mo ako. Bakit mo ito ginawa? Siya ang sarili mong kapatid. Pinagsisisihan ko. Tatay, pakiusap, tulungan mo na lang ako. Kung sana, hindi mo na lang ginawa sa simula pa lang. Tinawagan mo ang pulis, anak mo pa ba ako? Kung aalis ka lang, papakawalan ka ni Yinchu. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Noon pa man, ikaw ang may gusto na si Li Yinchu ang maging tagapagmana. Kaya ako nakatarget sa kanya. Isang munting Lee Corporation lang. Ano ba ang halaga ng pagtalikod sa ugnayan ng pamilya? Ito ba ay sapat na dahilan upang magsunog at patayin ang iyong sariling kapatid? Lahat ng taon kong pagsisikap ay para lamang sa tinatawag mong isang munting Lee Corporation? Namuhay ako ng sumusunod sa batas sa lahat ng mga taon na ito. Pero hindi ko inaasahan na magpalaki ako ng isang tulad mo, isang mamamatay tao. Ito ay lahat ng iyong sariling gawa. Ang iyong pagpapabor ang naging dahilan nito. Ikaw ang tunay na pumatay kay Li Yinchu. Walang utang na loob. Hindi kita tutulungan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa darating. Kahihiyan, ano ang ginagawa mo?
Matandang hangal. Dahil hindi mo gagawin ang madaling paraan, kailangan kong ibigay sa iyo ang mahirap na paraan. Ano ang gusto mo? Nagtataka ako kapag narinig ni Lee Yin-chu na nasa problema ka. Darating ba siya upang iligtas ka? Hindi siya tulad mo. Tiyak na lalapit siya upang iligtas ako. Oo, talaga? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Gusto ba niyang ipagpalit ang kanyang buhay para sa iyong luma? Traidor! Paano mo nagawang banta ang iyong sariling ama? Hindi lang ang aking ama. Hindi lang ang aking ama, papatayin ko rin ang aking kapatid. Ama, makinig ka kay inay. Pareho kaming iyong mga anak. Alinmang pagpipilian ay magpoprotekta sa iyong lahi. Hindi ka anak ko! Sinusubukan mo akong itakwil ngayon? Huli na. Ano ang hinahanap mo? Ang kombinasyon ng safe ng Bangko Master Authority Key, ibibigay mo. Gawin mo ito. At si Lee Yin-chu ay mananatiling ligtas. Pareho kayong patatawarin. Paano ka tatakas? Hindi mo na alalahanin. Magsalita ka. Nasaan ang safe? Matandang si Raulo. Pagkatapos ng mga dekada sa iyong tabi, sa tingin mo, hindi ko alam eksakto kung gaano karami ang iyong inimbak. Inay, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Maaari na sana nating nakarating sa airport. Sabihin mo na. Mag-aral ka sa tabi. Jing Hengli, narinig mo na siguro sa aming panig kung ano ang nangyari. Ang ancestral house, pupunta siya kay tatay. Kombinasyon. Matagal na hindi nabuksan ang safe. Nakalimutan ko na ang code. Walang daya. Sabihin mo na ngayon. Heng, mag-isip ka munang mabuti. Huwag magpadalos-dalos. Kung bubuksan mo ang safe na iyan na ang wakas. Sawa na ako dito. Lahat ng mga taong ito sinasanay ako na parang aso. Pero narito ako ngayon. Inaasahan na panoorin na yurakan ako ni Lee Yin-chu? Pero kahit umakas ka kasama ang mga ari-arian, iyon ba talaga ang kapanatagan? Bakit hindi? Mas gugustuhin ko pang hindi na kayo makita muli ng sinuman. Sana kayong lahat mamatay na. Bubutsasan kita. Heng, hindi ka naman ganyan kalala. Tumahimik ka, ang kombinasyon, ngayon na. Ito ang pamana ng Lee Corporation. Kunin mo ang code at guguho ang imperyo. Ngayon wala nang saysay ang lahat. Huling pagkakataon. Subukan mo ang kaarawan ng nanay mo. Subukan mo naman ang akin. Mali pa rin. Anong nangyayari? Sa alinman kaarawan ng isang tao susubukan mo. Lahat sila. Nagpapalusot ka, matandang tanga. Akala mo hindi kita papatayin? Tama na. Pakawalan mo si tatay. Ibabalik ko sa iyo ang nanay mo. Lee Yin-chu, baliw ka ba? Akala mo ba talaga may pakialam ako sa buhay ng pabigat na yan? Anak, lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Hindi mo ako maaaring iwan kahit anong mangyari. Nay, manatili ka muna dito sa probinsya. Kapag nakapag-ayos na ako, susundan kita. Wala kang puso. Ang Dingsheng at ang Lee Group ibibigay ko sa iyo lahat. Mahina na ang kalusugan ni tatay. Pakawalan mo siya. Ano ba ang gusto mo? Papayag ako sa kahit ano. Ang ganda ng samahan ninyong mag-ama. Lee Yin-chu, kung hindi mo lang ninakaw lahat ng akin, magagawa ko pa ba ito? Ano ba ang kinuha ko sa iyo? Ang pagmamahal ng aking ama, ang aking kumpanya, lahat ng meron ako. Ay naglaho dahil sa'yo. Kasalanan mo ito. Kumalma ka. Pumunta ako rito para ibalik ang group sa iyo. Bukod pa roon, ang pagmamahal ni tatay sa iyo ay hindi kailanman nawala at ako ang kuya mo. Ikaw ang magnanakaw na kumuha ng lahat. Kalokohan, ibinigay niya sa iyo lahat ng pagmamahal niya. Paano ako makakabalik sa pamilya Lee? Ano ba ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo kahit ano. Kumalma ka. Pakawalan mo si tatay. Gusto ko kayong mamatay lahat. Ang panonood sa inyo na nakikipagbiruan sa matandang iyon ay nakakasuklam sa akin. Ipaparamdam ko sa inyong lahat mamatay kasama ko. Lee Yin-chu. Ingat. Xiao Xiao. Xiao 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 Xiao. Ayos ka lang ba? Xiao Xiao, tawag ng ambulansya. Lee Yin-chu. Makita ang taong pinakamamahal mo mamatay sa harap ng iyong mga mata. Parang matinding pagpapahirap?
Kung may mangyari sa kanya, hindi ka mamamatay ng payapa. Bakit wala pa ang ambulansya? Paparating na sila. Hindi. Masyado silang mabagal. Linisin ang daan. Kami na mismo ang pupunta. Naunawaan. Xiao sa pagkakataong ito, tayo ay sa wakas ay nagkasama. Hindi kita kayang mawala ngayon. Xiao, kunin mo ang singsing na ito. Ito ay magpoprotekta sa iyo sa pagkakataong ito. Kailangan mong makaligtas dito. Maghihintay ako sa labas. Xiao. Kailangan mong lumabas ng buhay. Xiao. Mahal kita. Ginoong Li. Li Jingheng at ang kanyang ina ay nakatanggap ng habambuhay na sentensya. Hindi na sila muling makakakita ng liwanag ng araw. Magpadala ng mga tao araw-araw upang bigyan sila ng dagdag na pambubugbog. Doktor, kumusta siya? Stable na ang pasyente. Biyaya sa pagkukunwari. Sige, nakahinga ako ng maluwag. Hindi. Iligtas mo ako, Sinta. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Nanaginip lang ako na nahulog ako sa bangin, pero hindi mo ako pinansin. Natatakot ako. Paano kung isang araw tumigil ka na sa pagmamahal sa akin? Ano ang gagawin ko? Sumusumpa ako si Su Xiao lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Kung sirain ko ang pangakong ito, naway mapahiya ako at mamatay ng kaawa-awa. Huwag mong sabihin niya. Pinagkakatiwalaan kita. Ako ang tanging magkakaroon ng asawang si Su Xiao. At ako ang tanging pipili sa'yo mag-isa. Wala na. Nagpapagaling ka pa. Magpahinga ka muna. Samahan mo ako. Sige. Pero huwag kang mambubulas. Hindi naman. Mag-ayos ka. Higa ka. Ma, sa wakas nakakita ako ng tao na pinakamamahal ako sa mundong ito. Masyadong mainit? Ako na lang uminom. Hindi pwede. Kinumpirma ng doktor na buntis ka. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Buksan mo. Mahal. Kailan mo ako publikong kikilalanin? Titiyakin kong buong lungsod ng Hai ay malalaman kung sino ang asawa ni Li Inchu ng tuluyan. At walang sino man ang maglalakas loob na guluhin ka ulit. Teka lang, kakabuntis ko lang. Ang pag-anunsyo ng relasyon natin ngayon, buong kumpanya ay chismisan ng walang katapusan. Hintayin pa natin ng kaunti. Gusto ko silang makita na subukan. Kahit man lang kunin na natin ang wedding photos natin muna. Ilalagay natin sa bahay para maangkin. Sige na. Itong 200 million couture wedding dress ay napakaganda sa iyo, Mrs. Lee. Nakamamangha ang asawa ko. Kailan natin? Ito gagawing opisyal? Mamaya. Hintay pa tayo. Tara na, magsimula tayo sa mga litrato. Ayos. Panatag kayo, Mr. Lee. Ang inyong wedding photos ay maihahatid bukas. Mabuti. I-email mo muna sa akin ang mga litrato ngayong araw ng pribado. Naunawaan. Yung mga inutos ko sa'yo na ihanda, handa na ba? Huwag kang mag-alala po. Lahat ay susunod sa plano bukas. Ang CEO ay sobrang drama queen. Sa nakaraang taon, lahat ng trabaho ay naging pambihira. Sa darating na taon, palawakin natin ang pagsisikap sa pagpapalawak ng overseas market. Narito ang ating mga ulat sa overseas market mula sa mga nakaraang taon. Yan ba ang asawa ng CEO doon sa itaas? Pero ang asawa ng CEO ay pamilyar. Nakita ko na ba siya sa isang lugar? Xiao, namamalikmata ba ako? Bakit ka nasa wedding photos ng CEO? Bakit ako naroon? Basta may kamukha ko lang. Walang dapat ikahiya lahat.
Assistant Lee, nagkamali ka. Patayin mo na. Opo. Bakit hindi pa ito napatay? Bakit naka-on pa ito? Sino bang mag-aakala si Mr. Lee ay laging napakalamig at mahigpit, pero ngumiti siya ng napakainit ngayon. Ang CEO at ang kanyang asawa ay napakamapagmahal. Xiao, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw pala ay Mrs. Lee. Naku, Dahil sa ganito na, ititigil ko na ang pagtatago ng katotohanan. Ako ang asawa ni Su Xiaoxiao. Congratulations Mr. Lee sa ating CEO at sa kanyang asawa, walang hanggang kaligayahan. Teka, may isa kang mali. Anong nangyayari? Hindi ba si Su Xiaoxiao si Mrs. Lee pagkatapos ng lahat? Anong klaseng twist ito? Sa totoo lang, si Su Xiaoxiao ay ang tunay na may-ari ng Lee Group. Dapat ninyo siyang tawaging CEO Su at ako. Asawa lang niya. Congratulations CEO Su, kay CEO Su at sa kanyang asawa habang buhay na pagsasama, pagpalain ng mga anak. hindi mo kailangang umabot sa ganito. Hindi sapat ang mga salita para bigyan ka ng katiyakan. Kailangan kong bigyan ka ng tunay na seguridad. Simula ngayon, ikaw ang magiging bilyonaryong CEO. Ako ang magiging empleyado mo. Huwag kang manghas na iwan ako. Depende sa performance mo.